Mga sugo ni Kristo, magandang hapon po sa inyong lahat. Patapos na po ang ating pagdiriwang ng Missions Month. Ang ating tema ay Future Church, Mobilizing GCF to Impact the World Today and Tomorrow. Ngunit patuloy pa din po ang misyon ng Diyos na ipagkasundo ang sanlibutan sa Kanyang sarili at tayo ang Kanyang sugo. Basahin po natin ang ikalawang liham ni Apostol Pablo sa Korinto, Kabanata 5, talata 11 at hanggang 20. Sa makatuwid, ang Diyos ay na kay Kristo na ipinagkakasundo ang sanlibutan sa Kanyang sarili at hindi ibinibilang sa mga tao ang kanilang mga pagkakasala. Ipinagkatiwala niya sa amin ang mensahe ng pakikipagsundo. Kaya nga kami ay mga sugo para kay Kristo na parang ang Diyos mismo ang nakikiusap sa pamamagitan namin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na mabuti, pakinggan po ninyo ang aming dalangin. O Diyos na maawain. Maligalig ang panahon ngayon. Laganap ang COVID-19. Isang matinding salot na walang gamot. Patuloy na dumadami ang mga nagkakasakit at namamatay. Puno na po ang mga ospital. Hirap na ang mga manggagamot. Bigyan niyo po ng talino ang aming mga dalubhasa na makatuklas ng gamot at lunas. Ituwid niyo ang pag-iisip ng mga nasa pamahalaan upang mabigyan ng kaukulang solusyon ang aming sitwasyon. Madaming negosyo ang nagsasara. Madami ang nawawalan ng trabaho. O Diyos, bigyan niyo sila ng pag-asa, tibay ng loob, pananalig sa inyong kalinga at pagmamahal. Nawa'y bigyan niyo sila ng bagong hanap buhay. Patungkol sa bagong batas, bigyan niyo po ng karunungan ang Korte Suprema at lakas ng loob upang itaguyod ang karapatan ng mamamayan, lalo na sa mawawalang kakayahan sa buhay. Tulungan niyo ang aming mga namumuno sa inyong simbahan. Hiling namin ang karunungan at diwa na mula sa inyong banal na Espiritu upang pangalagaan ang kawan at kapatiran ng Diyos. Diyos na mahabagin, awa po kayo sa amin. Kupkupin niyo kami sa pamamagitan ng inyong lakas at kapangyarihan. Bigyan niyo kami ng pusong mapagmahal, hangarin na makatulong sa mga nangangailangan. Tulungan niyo ang bawat isa sa amin na mamuhay na sumasampalataya sa iyo sa araw-araw. Gawin niyo kaming tapat sa aming tungkulin na maging inyong mga sugo. Ihayag ang magandang balita, ang buhay na walang hanggan na inyong kaloob sa pamamagitan ng aming tagapagligtas at Panginoon. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. My name is Lloyd Estrada. I am a missionary. I have been serving in the full-time gospel ministry since 1986. I want to share a few myths about being a missionary and corresponding principles to these myths. Myth number 1, I am too old to be a missionary. Well,
I was 43 actually when God called me out of the pastoral ministry to join the Global Missionary Force. And perhaps some of you were with GCF already way back in 2005 when the church commissioned me and my wife Dal as missionaries of Wycliffe Bible translators. 43. And then, I was almost 50 years old when we moved to Costa Rica to take on an assignment with Wycliffe Americas area. Principle: if and when God calls you to be a missionary, His timing is always perfect. You are neither too young nor too old. Myth number 2. If you speak English, you're all set. Everybody in the world speaks English, right? Wrong. Most of the people that we related to in Costa Rica and other Latin American countries speak Spanish only. Therefore, we had to learn Spanish in order for us to be able to communicate with them effectively. Principle: if and when God calls you to be a missionary, you might have to learn a new language. Myth number 3. In missions, all you need is your English Bible. Do you know that there are 3,969 Bible-less people groups all over the world? These are people groups who do not have any portion of the Bible translated in their own language. In the Philippines alone, 40 people groups need to have a Bible translation project started for their language. And if you give these people groups an English Bible right now, it would be like giving them a Bible that looks like this. Blank pages. They won't understand any word of it. The Bible says in Romans 10 verse 17, so faith comes from hearing, and hearing from the word of Christ. Yes, faith comes from hearing the word of Christ, but only if the word is understood. I advocate for Bible translation because people need to hear or read the story of God's grace and redemption in a language they understand best. The principle: if and when God calls you to be a missionary, making disciples happens best when you use the heart language of the people. Myth number 4. Giving people access to the Bible is enough. Yes, gaining access to the Bible, whether digital or print, is very important. Missionaries and Bible agencies do a very good job in translating the scriptures. They partner with churches and individuals in distributing copies of the Bible. But the work of missions does not stop there. We must practice and promote better Bible engagement. Bible engagement covers a wide range of activities. But when we're talking about Bible engagement on a personal level, we are referring to a process of receiving God's Word, whether reading it or listening to it, reflecting on its meaning, and then responding to what God is saying. Receive, reflect, respond. This is Bible engagement. The principle: if and when God calls you to be a missionary, you must help people to engage with the Bible meaningfully and increasingly. As Bible engagement advocates of the World Evangelical Alliance, our ministry is all about stimulating Christ-like transformation among individuals, churches, and communities through the Word of God. And this year, our main task is to campaign for better Bible engagement among evangelicals all over the world through a program called AD 2020 Global Year of the Bible.
The year 2020 is not about COVID-19. You and I must remember 2020 as the global year of the Bible, a time when God spoke clearly and comfortingly to a world that is hurting and needy. Together, the World Evangelical Alliance and Green Hills Christian Fellowship, as partners, together we can be God's instruments of transformation through His Word, one life at a time, one community at a time, one country at a time. Let us all be Bible engagement advocates. Thank you for listening, and may God bless us all. Oras na po upang basahin natin ang salita ng Diyos. Buksan niyo po ang Biblia ninyo sa Roma, Kabanata 1, talata 1 hanggang 7. Roma, Kabanata 1, talata 1 hanggang 7. Si Pablo na alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa ebanghelyo ng Diyos na kanyang ipinangako noong una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. Tungkol sa kanyang anak na mula sa binhi ni David, ayon sa laman at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan, sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay, na ito'y si Jesucristo na Panginoon natin. Sa pamamagitan niya ay tumanggap kami ng biyaya at pagkaapostol para sa pagsunod sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Sa mga ito ay kasama kayo na mga tinawag kay Jesucristo. Sa lahat ninyong nasa Roma na mga iniibig ng Diyos, mga tinawag na banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapangyarihan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ito ang salita ng Diyos. Ang pinakamabuting balita sa masamang kapanahunan. Mga kapatid, magandang hapon sa inyo. Kung aaminin ninyo, hindi ba totoo ito? Napakasama ng ating kapanahunan ngayon. At sa halimbawa lang po, itong nakalipas na Lunes ay may nagpadala sa akin na akala ko ay isang nakakabang balita. Akala ko kasi seryoso, nagpadala sa akin to. Sabi niya sa akin, kayo mga nagtatago sa bahay, huwag pa rin kayong kampante. Sabi niya, check niyo aircon niyo. Baka carrier. Ay ba sabi ko sa kaibigan ko, pasalamat ka, wala ako niya, kundi babatukan kita. Biro lang po yun. Hindi ko po siya babatukan. Pero ang Pilipino nga naman ang buong mundo ay niyayanig na sa takot. Ang Pilipino niyayanig sa katatawa. Doon po nanggagaling malamang ang ating kalakasan. Sa krisis na ito, hindi po ba? Kaya ng Pilipino gawing katatawanan ang kababalaghan na tinatawag nating COVID-19. Ngunit po sa mas seryosong usapan, itong nakalipas lamang na Miyerkules, sinabi po ng ating presidential spokesman na si Harry Roque, sabi niya po na kung ang Metro Manila ay kung umabot po sa buong bansa ang kaso ng COVID-19 na 85,000 pagdating ng July 31, sabi niya po, ibabalik ang Metro Manila sa MECQ. Hindi na po nakakatawa yan. Ang ibig sabihin po niyan ay lalong ihigpit ulit. Saan po nanggalang ang 85,000? Yun po ang prediksyon ng mga eksperto sa Universidad ng Pilipinas. Sabi nila, base po sa trending, halos sigurado na aabot o lalampas pa ng 85,000 ang mga kaso ng COVID-19 pagdating ng July 31. Masamang balita po yan. Kung yan po ang katotohanan at hindi na po katatawanan, talagang kailangan natin ng mabuting balita sa masamang kapanahunang ito.
Sa gitna ng kahirapang ating dinaranas ngayon, tunay ang kailangan natin ng mabuting balita. Ang ating talata po na nabasa na po para sa inyo ay tungkol sa mabuting balita. At dito po sa ating talata, may makikita tayo na tatlong personalidad na nagbibigay ng tatlong aspeto ng mabuting balita. At uunahin po natin dun sa unang-unang verse, sa verse 1, ang unang personalidad. Pero bago po doon ay yayain ko po kayo sa isang maikling panalangin. Hihingi lang po tayo ng pagpapala sa ating pag-aaral. Manaming Diyos, pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng inyong salita. Dito po sa Romans 1, verses 1 to 7. Naway makita po namin na unang-una po ang mabuting balita ay para sa di mananampalataya. Ngunit sana makita rin namin na bilang mananampalataya, pati kami kailangan namin ito. At naway ito'y maging mabuting balita, Panginoon, anuman ang kondisyon ng aming mga pusong nakikinig ngayon. Dalangin po namin na ang banal na Espiritu ay mangusap sa bawat puso. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen. Mga kaibigan, kung maaari lang sana, kung may Biblia kayo, kahit anong uri, English man, Tagalog, at kung anumang translation meron kayo, pakibukas lamang po doon sa nabasa kanina sa Romans 1 at mag-uumpisa tayo sa verse 1. Kasi doon po natin makikita ang unang personalidad na magpapakita sa atin ng unang aspeto ng mabuting balita. At pangako ko po sa inyo, ang mabuting balita ay para sa atin din. Ang una po makikita natin dito ay ang tagahatid ng mabuting balita. Ito po si Pablo, ang alipin ng Diyos. Tingnan niyo po ang sinabi dito sa verse 1 ng Romans 1. No? Si Pablo na alipin ni Jesucristo. Tumigil po tayo doon. Si Pablo, alipin ni Jesucristo. Unang-una po, tinawag ni Pablo ang kanyang sarili na alipin. Sa salitang Griego po, na doon po unang isinulat ang bagong tipan, ang ibig sabihin po ng alipin ay doulos. Ang katumbas po ay doulos. Ang doulos po ay naintindihan natin kung sakali po kayo pinagpala ng Panginoon na marami kayong katulong sa bahay. Halimbawa, may 5 kayong katulong sa bahay. Sa kapanahunan po ni Apostol Pablo, may mga ranggo po ang mga katulong. Malamang ganun din sa bahay ninyo kung meron kayong maraming katulong. Meron ng parang bisor, no? Supervisor ng iba. Ngayon, kung merong ranggo ang mga katulong, alipin sa bahay, nung kapanahon ni Apostol Pablo, yung pinakamababa sa lahat. Yun po ang tinatawag nilang doulos. Siya yung utusan ng ibang utusan. Siya ang pinakamababang alipin. At yan ang tawag ni Apostol Pablo sa sarili niya. Parang nakakapagtaka po. Kasi po, hindi lamang ordinaryong tao si Apostol Pablo. Siya ay isang taga-Roma. Para po maintindihan natin kung bakit nakakagulat na tawagin ni Apostol Pablo ang sarili niyang alipin, maintindihan niyo po sana na pag tinawag kang taga-Roma nung kapanahon yun, ikaw ang pinakatanyag na lahi nung kapanahonang yun. Katulad nga po sa atin. Magbigay tayo ng halimbawa na hindi bumabanggit ng bansa. Merong mga Pilipino hindi makabaya. Ang gusto nila na kung maaari lang magpalit sila ng tinatawag nilang sariling bayan. No? Kung maaari lang magpalit, hindi ko sinasabing masama yun. Ngunit sana hindi dahil hindi mo mahal ang bayan mo. Minsan may mga Pinoy na gano'n nag-isip, ay sana ganito ako, ganyan. Sana doon ako citizen. Sana immigrant ako doon, ganyan. At pag normal po, gusto natin yung matanyag na bayan. Isang sikat at malakas na bayan. Nung kapanahunan po ni Apostol Pablo, ang pinakatanyag, pinakasikat, pinakamalakas na bayan ng kapanahon ngayon ay ang Roma. Kaya po, kung ikaw'y taga-Roma noon, mayabang ka. Kaya kagulat-gulat po talaga na tinawag ni Apostol Pablo ang sarili niya, alipin ng Diyos. Para sa isang taga-Roma, ito'y hindi sukat akalain. Hindi lamang yon. Si Apostol Pablo po ay sumusulat sa isang grupo na hindi siya nakikita pa ng personal. At para tawagin niya ang sarili niyang bilang alipin, ganito po yon. Halimbawa po, ako'y pupunta sa inyong bahay. Kakatok ako sa pinto ninyo, no? At ang pakilala ko sa sarili ko ay, ako po ay si Pablo. Isa po akong alipin.
Bubuksan niyo bang inyong pinto? Aba kung sinabi ko ako po ay isang tanyag na tao, ako po ay isang presidente ng kumpanya, ay baka buksan niyo. Pero kung sinabi kong sarili ko isang alipin, baka sabihin niyo, ay, sino ka? Huwag ka pumasok dito, baka akyat bahay ka o budol-budol. Ano? Ganun po, ngunit ganyan ang turing niya sa kanyang sarili. Bakit po? Dahil po si Pablo ay hindi nakatingin sa kanyang halaga. Hindi naman po sa binababa niya ang sarili niya. Ngunit po, ang tinitingnan niya ay hindi ang kanyang halaga, ngunit ang kanyang handog. Ang iba sa atin, hindi katulad ni Apostol Pablo. Kahit po sa paglilingkod sa Diyos, ang tinitingnan natin ang ating sariling halaga. Hindi po yun ang importante sa Diyos. Ang importante sa Diyos ang ating handog. Hindi iniisip ni Apostol Pablo kung may pakinabang ang Diyos sa kanya. Hindi niya po tinatanong yun na, ano kaya makukuha ko sa Diyos? Hindi po ganyan pag-iisip niya. Ang mahalaga kay Pablo ay may pakinabang siya sa Diyos, na magamit siya ng Diyos. Kaya ang tawag niya sa sarili niya ay alipin ng Diyos. Hindi ko na po tatalakayin ang pagtawag niya sa sarili niya bilang apostol. Kasi alam na natin lahat yon. Ganun nga talagang pagkakilala natin kay Pablo, hindi po ba? Kayo, ngayon nga, nakikinig kayo sa akin, parang naaalangan kayo, bakit Pablo tawag mo? Hindi ba Apostol Pablo? Tama po kayo. Pero kung tinawag ko siyang aliping Pablo, mas lalo kayong maalangan. Ngunit ganun po ang tingin niya sa sarili niya. Alipin, tinawag ng Diyos upang maglingkod, binukod para sa Ebanghelyo. Ano pong aralin natin para sa sarili natin? Gayon din, bawat mananampalataya ay tinawag na maging alipin ng Diyos. Hindi lamang si Apostol Pablo, hindi lamang po ang inyong lingkod na nagsasalita sa inyo, pati kayo. Kung kayo ay tunay na mananampalataya, tinawag ka din upang maging alipin ng Diyos. Lahat po tayo na naligtas ni Jesus sa pananampalataya ay alipin ng Diyos. Pero pastor, paano ko malaman kung anong gagawin ko para sa Diyos? Kaibigan, humingi tayo sa Diyos ng pusong masunurin at makikita din natin ang kanyang tawag sa ating buhay. Iba-iba po ang tawag ng Panginoon sa ating buhay. Kung naalala niyo po, si Apostol Pablo ay tinawag upang magbigay ng ebanghelyo sa mga hentil na katulad natin. At bahagi pa nga po ng pagtawag sa kanya ay sinabi na marami siyang dadaan ng kahirapan para sa pangalan ng Diyos. Yun po ang tawag ng Panginoon sa buhay niya bilang alipin. Ito po ang tawag ng Panginoon sa akin. Matagal pong bahagi ng buhay ko ako ay naglingkod bilang doktor, ngunit tinawagin na po ako ngayon upang maging alipin naman bilang pastor. Iba-iba po tayo. Nang iba sa inyo ay tatawagin ng Panginoon diyan din sa trabaho ninyo. Hindi niya sinasabing iwanan mo yan. Ngunit sinasabi niya kahit nandiyan ka sa opisinang niya, kahit nandiyan ka sa clinic na yan, kahit nandiyan ka sa negosyong yan, ikaw ay aking alipin. Ikaw ay dapat magsilbi sa akin. Sabi po sa John 12:26, si Jesus po nagsasalita dito, kung ang sino man ay maglilingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay naroroon din ang lingkod ko. Ang ibig sabihin po ni Jesus dito ay, sumunod lang tayo sa Kanya. Dahil po pag tayo tunay na mananampalataya, hindi po tayo papaikot-ikutin ng Panginoong Jesus. Hindi po tayo pahihirapan. Ipapakita niya po sa inyo kung talagang taimtim ang ating puso. Na ito anak, dito kita tinatawag. Gamitin mo ang iyong pagka-doktor, gamitin mo ang iyong pagka-engineer, ang iyong pagiging abogado. Diyan kita gagamitin at diyan ka maging misyonero para sa akin. Yung iba naman po ay tatawagin ng Diyos at sasabihin, anak, panahon ng iwanan mo yan. Kasi matagal ka na rin diyan. Mabuti na nagawa mo diyan, nakatulong ka na sa pamilya mo, iwanan mo na yan ngayon. At magmula ngayon maglingkod ka sa akin. Kung kailangan mag-aral ka sa seminaryo, gawin mo. Ngunit ito na ang bagong bahagi ng buhay mo. Iba-iba po ang tawag natin. Ngunit sana ang ating aralin
sa tagahatid ng mabuting Biblia, si Pablo alipin ng Diyos, ay dapat din tayong tingnan ang ating sarili, ituring ang ating sarili na alipin ng Diyos. Hindi lang po si Pablo ito at hindi lamang inyong lingkod. Kayo rin ang tunay na mananampalataya. Ano pa po ang ating makikita sa ating talata? Makikita naman natin po sa verses 2 to 4 ang tinutukoy na magandang o mabuting balita. So kung ang tagahatid ng mabuting balita ay si Pablo, ang tinutukoy ng mabuting balita ay walang iba kundi si Jesus, anak ng Diyos. Ano nga ba ang mabuting balita, Pastor? Kasi ginagamit yung paulit-ulit ang salitang mabuting balita. Mga kaibigan, pareho ito sa Ebanghelyo. Sa ibang bahagi ng Biblia, ang tawag ito ay magandang balita. At ito ang buhay at muling pagkabuhay ni Jesus. At ang kahulugan nito para sa atin. Ayoko po ganitin ang aking sariling salita. Gagamitin ko po ang 1 Corinthians 15, 3 to 4 para makita natin sa Biblia mismo ang kahulugan ng mabuting balita. 1 Corinthians 15, 3 to 4. Sabi ni Apostol Pablo din, sapagkat binigay ko sa inyo, una sa lahat, ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing, at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Yan po ang tinatawag nating Ebanghelyo. Yan po ang tinatawag nating magandang balita. Yan po ang tinatawag nating sa mensaheng itong mabuting balita para sa ating masamang kapanahunan. Ang buhay at pagkabuhay muli ni Jesus at ang kahulugan nito para sa atin. Bakit ko ba dinadagdag ang kahulugan nito para sa atin? Kasi mga kaibigan, kung tayo naniniwala lamang na ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ay tungkol sa buhay at muling pagkabuhay ni Jesus, ay nasa ulo lamang yan. Ayan ay walang kabuluhan para sa atin. Kailangan po malaman natin ang kahulugan nito para sa atin. Dahil si Jesus ay namatay at nabuhay muli, alam natin na siya ang anak ng Diyos at siya lamang ang daan ng kaligtasan. Kaya po mabuting balita ang buhay at pagkabuhay muli ni Jesus at ang kahulugan nito para sa atin. So ano po ang nilalaman ng mabuting balita tungkol sa pagkatao ng Diyos? Makikita po natin sa verses 2 to 4, tatlong aspeto ng personalidad ng Diyos, ng pagkatao ng Diyos. Ang una po, makikita natin ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. Babasahin ko po ang verse 2. Sabi po dito, ibinukod para sa Ebanghelyo ng Diyos na kanyang ipinangako nung una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na mula sa binhi ni David ayon sa laman. Bakit po si Apostol Pablo ay nagpapakahirap upang sabihin na si Jesus ay mula sa binhi ni David? Ano ba? Gusto niya ba tayong dagdagan ng dapat tandaan? Hindi po. May dahilan po yan. Gusto pong patunayan ni Apostol Pablo na ang pagdating ni Jesus ay nakasulat sa lumang tipan. At nakasulat po kasi sa lumang tipan na ang magiging Mesyas ay magmumula sa binhi ni David. Gusto pong ipatunayan ni Apostol Pablo na si Jesus po ay patunay ng katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. Pag sinabi ng Diyos sa lumang tipan, ito ay magkakatotoo. At makikita natin diyan ang katapatan ng Diyos sa sarili niyang salita, sa sarili niyang pangako. Pag sinabi ng Diyos, ito po ay mangyayari. Pag sinabi ng Diyos, ito po ay magkakatotoo. At marami pong aralin to para sa atin. Pero dahil po hindi po walang hanggan ang aking oras dito. Ano pong isang aralin sa katapatan ng Diyos? Pwede po tayong umasa sa Diyos ng buong puso. Huwag po tayong kakaba-kaba umasa sa Diyos. Huwag po tayong kakaba-kaba humingi ng tulong at manalangin sa Diyos. Dahil po, makikita natin na dahil ginawa ng Diyos ang kanyang pangako na tunay nga magkakaroon ng Mesyas mula sa binhi ni David, alam natin ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. Huwag kayong matakot manalangin.
Ang Diyos ay tapat sa kanyang salita at pangako. Pangalawang aspeto ng personalidad ng Diyos, ng pagkatao ng Diyos, makikita naman natin sa verse 4. Ang kapangyarihan ng Diyos na si Jesus. Ang kapangyarihan ng Diyos na si Jesus, sabi po sa verse 4, at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan. Alam niyo po, walang naliligaw na salita dito po sa Biblia. Walang ni isang kataga na hindi dapat nandun. Ang ibig sabihin po ni Apostol Pablo nang sinabi niya, anak ng Diyos na may kapangyarihan, sa madaling salita sinasabi niya, ito ay Diyos mismo. Kasi po, pwedeng kahit sino po ay magkunwari na siya ay anak ng Diyos. Meron nga dyan, nagkukunwari na siya ay appointed son of God. Hindi po ba? Ito po ang tunay na anak ng Diyos dahil may dinagdag na kataga na may kapangyarihan. Yun po bang appointed son of God ay may nagawa ba siya dito sa pandemic? Nakapagpigil ba siya ng Taal Volcano? Hindi naman. Ang tunay na anak ng Diyos na may kapangyarihan ay dito po, sinabi na bumangon mula sa kamatayan sa pamamagitan ng pagkabuhay muli sa mga patay. Kaya alam natin na siya ay may kapangyarihan. Kaya si Jesus po ay hindi nagkukunwari lamang na anak ng Diyos. Siya ang tunay at tangi na anak ng Diyos. Dahil dito po sinabi na siya ay may kapangyarihan. At sinabi dito, alam natin dahil sa kanyang pagkabuhay mula sa mga patay. Papaano po? Dito, ayon sa espiritu ng kabanalan. Mga kaibigan, si Kristo ay hindi isang tao na kumbaga sa madaling salita ay na-promote lamang ng Diyos dahil napakabait niya at biglang na-promote sa langit. Hindi po. Si Kristo, si Jesus ay anak ng Diyos at siya mismo ay Diyos. Makikita nga natin dito ang patunay na tinatawag nating tatlong persona sa iisang Diyos. Sa English po, proof of the Trinity ay makikita dito sa verse 4. Kasi ang tatlong persona ng Trinity ay makikita dito. Anak ng Diyos. Ibig sabihin merong Diyos at meron siyang anak. At tapos sinabi din dito, ayon sa espiritu ng kabanalan. Makikita niyo ang tatlong persona ng iisang Diyos dito. At ayan ay dagdag pang patunay tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na si Jesus. Ano pong aralin dito? Ang ating aralin po dito ay naway wag po natin baliwalain ang pagka-Diyos ni Jesus. Dahil po ang mga kulto, malalaman niyo kung ano ang kulto. Base, bukod sa iba pang bagay, ngunit base po sa kanyang pagturing kay Jesus. Kung sino mang sistema ng relihiyon na nagsasabi si Jesus ay hindi Diyos, yun po ay kulto. At yun po ay magdadala sa inyo sa impyerno. Ngunit malinaw po dito sa ating verse 4, na ang kapangyarihan ng Diyos ay na kay Jesus. Ibig sabihin siya mismo ay Diyos. At nawa po huwag niyo makalimutan ito. Pangatlong bagay na matutunan natin tungkol sa pagkatao ng Diyos mula sa mabuting balita ay ang karapatan ng Diyos na sambahin. Tingnan niyo po ulit dito sa verse 4, na ito'y si Kristo Jesus na Panginoon natin. Nung kapanahunan po na nabubuhay si Apostol Pablo, meron pong kasabihan na sa totoo po ay required po. At talagang kailangan mo sabihin kung gusto mong wag ikulong. Kailangan po sabihin mo na ang emperador, ang tawag nila sa emperador nila nung kapanahon iyon ay Caesar. Kailangan sabihin mo po sa Ingles na Caesar is Lord. At kung magsasabi ka ng iba
pwede kang ikulong o pwede kang ipapatay. Kaya nga po, para sabihin nung kapanahunang iyon, nung nabubuhay pa ang isang nakaupo sa trono na ang tingin sa sarili niya siya ay Diyos, para po sabihin mo na Jesus is Lord, o katulad po sa sinasabi sa ating talata na si Jesucristo ang Panginoon natin, delikado po sa buhay mo yon. Kaya nga po, sabi sa Romans 10:9, sapagkat kung ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos muli sa mga patay, ay maliligtas ka. Akala ng mga tao, ay, ganun po ba? Eh di, ganun lang gagawin ko. Ibibigkas ko lang. Si Jesus ay Panginoon. Ligtas na ako? Hindi po ganun ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin po ng Romans 10:9 ay, nananampalataya kay Jesus, at dahil sa pananampalataya mo sa Kanya, kahit ikamatay mo, payag kang sabihin, kahit hulihin ka, dalhin sa preso o ipakain sa leon, sasabihin mo, hindi totoo na Caesar is Lord. Jesus is Lord, si Jesucristo ang Panginoon. At yan po ang makikita natin sa ating talata. Ito'y si Jesucristo na Panginoon natin. At bilang mananampalataya, tandaan niyo po, ito'y sinulat sa mga taga-Roma. Nandun sila. At para sabihin mo na nasa Roma ka, na kung saan nakatira ang emperador, na si Jesucristo ang Panginoon, hindi ang emperador, pwede mo ikamatay. Maintindihan niyo sana nang sinasabi dito ni Apostol Pablo tungkol sa pagkatao ng Diyos ay ang karapatan ng Diyos na si Jesus na sambahin. Huwag po tayo magkamali. Pag sinabi mong si Jesucristo ang Panginoon natin, sinasabi mo na siya ang Diyos na karapat-dapat nating sambahin. Pagsamasamahin po natin lahat yan dahil meron din po yang sariling aralin. Kung ang katapatan ng Diyos ay totoo, dahil nakita natin kung paano niya ginampanan ang kanyang pangako na magpadala ng Mesiyas mula sa binhi ng David. Kung ang kapangyarihan ng Diyos ay napatunayan sa pagbangon ni Jesus mula sa kamatayan, kung ang karapatan ng Diyos na sambahin ay pinatunayan din ni Jesus, mga kapatid, ito po ang ating aralin na sana huwag ninyong kalimutan. Ang mabuting balita ay di dapat ikahiya. Ulitin ko po. Ang mabuting balita ay di dapat ikahiya. Tandaan niyo po kung anong itinuro sa atin ng ating talata tungkol sa pagkatao ng Diyos. Ayon po sa Romans 1:16, sabi din po ni Apostol Pablo, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, ang mabuting balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Nakuha niyo po yun? Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya po bago ako tumuloy sa ating huling punto, gusto ko po magtanong. Ako po'y naninigurado lamang. Habang nakikinig po kayo sa akin, sigurado na po ba kayo na naranasan nyo na ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas kayo sa pamamagitan ng mabuting balita? Sa madaling sabi po, ikaw po ba na nakikinig sa akin ngayong hapong ito? Ikaw po ba ay dumating na sa punto ng buhay mo na sinabi mo kay Jesus, tunay nga Jesus, makasalanan nga ako. Alam ko po na kahit anong mabuting gawa ay hindi sapat upang mapatawad niyo ako. Kaya Panginoong Jesus, ako po ay nagmamakaawa sa inyo na patawarin ninyo ako. Linisin ninyo ako at iligtas niyo ako. Dahil namatay ka sa krus para sa akin. At pag ginawa niyo na po kasi yan, at pagtaimtim ang puso ninyo sa harap ng Diyos, kayo po ay patatawarin ng Diyos kung anumang kasalanan inyong nagawa sa iyong nakalipas. At bibigyan niya kayo ng bagong buhay. At kayo po ay magiging anak
ng Diyos dahil kay Hesus Kristo. Yan po ang mabuting balita. Kung hindi niyo po nagagawa pa yan, ito po ang tamang panahon na aminin natin na hindi sapat ang simbahan, hindi sapat ang mabuting gawa, hindi sapat ang kahit sino pa na tumulong sa atin, ngunit tanging si Jesus lamang. Ngunit kung kayo naman ay sigurado ng mananampalataya kayo, sana po, uulitin ko po sa inyo ang ating aralin. Ang mabuting balita ay di dapat ikahiya dahil tungkol ito sa katapatan ng Diyos. Tungkol ito sa kapangyarihan ng Diyos na iligtas tayo. Tungkol ito sa karapatan ni Jesus bilang Diyos. Nating sambahin. Ang aking ikatlo at huling punto po ay makikita naman sa verses 5 to 7. Dahil po tinalakay na natin ang tagahatid ng mabuting balita. At doon nalaman natin na katulad ni Apostol Pablo tayo alipin. Tapos po tinalakay naman natin na ang tinutukoy ng mabuting balita ay si Jesus, anak ng Diyos. Ang ating huling punto po ay ang tumanggap ng mabuting balita. Sino yon? Ang mananampalataya, alaga ng Diyos. Napaka-tamis po sa aking bigkasin yun. Ang mananampalataya, alaga ng Diyos. Makikita po natin unang-una po sa verses 5 to 6 ang pinapakita ng mabuting balita. Sabi po sa verse 5, sa pamamagitan niya ay tumanggap kami ng biyaya at pagka-apostol. Si Apostol Pablo po ang nagsasalita dito. Bakit siya naging apostol? Para, sabi niya, para sa pagsunod sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Sa mga ito ay kasama kayo ng mga tinawag kay Hesus Kristo. Kinakausap niya po ang mga taga-Roma. Ang sabi niya sa kanila, pinapaalala ko sa inyo na kasama kayo ng mga tinawag kay Hesus Kristo. Napakalalim po nito at hindi ko po ito tatalakay ng detalye dahil po sa oras. Ngunit ang tinuturo po dito ni Apostol Pablo ay ang grasya ng Diyos na nagligtas sa atin. Pinapakita sa atin ng mabuting balita ang grasya ng Diyos na nagligtas sa atin. Ito po ay isang misteryo, ngunit malinaw po dito na tinutukoy ni Apostol Pablo, ang lahat na lumapit kay Jesus ay una pong tinawag niya. Sinabi niya po yan. Kasama kayo ng mga tinawag kay Hesus Kristo. Ang tawag po dito ay grasya ng Diyos. Ito po ay kamangha-mangha. At ito po ay talagang nakapagbigay sa atin po ng pagpapakumbaba. Bago pa tayo lumapit sa Diyos, tinawag niya po tayo. Yan po ang tinutukoy ni Apostol Pablo. At dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, dapat tayo maging banal sa kanyang harapan. Yan po ang sinabi niya din sa verse 7. Nang sinabi niya tayo tinawag na maging banal. Mga kaibigan, hindi tayo tinawag upang gawin ang ating makasariling kagustuhan. Minsan, may mga taong ganun mag-isip. Ay, ligtas na ako. Ayos na. O di pwede na akong magwala. Ligtas na ako eh. Hindi na ako pwedeng mayanig pa. Ay, hindi po totoo yan. Hindi po tayo niligtas. At pagkatapos yan, ay libre na tayo magwala. Ang tunay po na ligtas, ang tunay po na binuhay muli ni Jesus mula sa kamatayan ng kasalanan, ay maghahanap na tunay na buhay. At ito po ay makikita sa buhay na kabanalan. Tinawag tayo upang maging katulad ni Jesus na banal. Paano po yun, Pastor? Hindi naman po ako laging banal. Ay, wag kang kakaba-kaba. Pareho lang tayo. Hindi po tayo nagkakaiba. Ngunit ang hinahanap po ng Diyos sa atin ay ang puso, nagnanasa, nananalangin na maging banal. Kasi po, hindi po yan babaliwalain ng Diyos. Kapag po ang puso natin ay binago ng Diyos, hindi po natin kayang gawin ang dati nating ginagawa. Hindi na po natin matitiis gawin yung alam natin nakakasira sa puso ng Diyos. Gagawin natin imbes
ang nagbibigay ng kaligayahan sa kanyang puso. At ito nga, mga kapatid, mga kaibigan, ang pinapakita ng mabuting balita, grasya. Ang hindi natin kailanman karapat-dapat na tanggapin, ang tawag natin dyan ay grasya. At yan po ay pinakita sa pagtawag sa atin ni Jesucristo upang maligtas. Ano po ang tamang response dito? Ano po ang tamang gawin dahil sa grasya? Mabuhay ng banal. At ikahuli, ano po ang pagpapala ng mabuting balita? Ayon po sa verse 7, sabi po ni Apostol Pablo dito, sa lahat ninyong nasa Roma, na mga iniibig ng Diyos, mga tinawag na banal. Anong ibig sabihin nito? Mga kaibigan, ang mga taga-Roma ay larawan ng mga pagpapalang nakalaan sa bawat mananampalataya. Ang ganda po nito. Gusto ko pong pagbulay-bulayan natin ito. Ang mga taga-Roma na tinutukoy po ni Apostol Pablo dito, ay sila po ay larawan na mga pagpapalang nakalaan sa bawat tunay na Kristiyano. Sabi dito, tayo ay iniibig. Grabe po. Ibig sabihin ng Apostol Pablo, pag ikaw ay ligtas, ibig sabihin niyan, ikaw ay iniibig ng Diyos. Alam mo po, sabi po ng mga eksperto sa psikolohiya, no? Sabi nila, the number one need of any human being, sa English, is to feel loved unconditionally. Alam niyo po ba na nauna ang Biblia sa kanila ng ilang libong taon? Alam na po ng Diyos yan. At ito po nakikita natin dito. Ang bawat tunay na Kristiyano ay minahal ng Diyos nang walang kondisyon. We are loved unconditionally. At may mga taong kailangan marinig yan. Maaring kayo nakikinig sa akin sa radyo, sa 702 DZS, or sa Facebook Live, or sa YouTube. Maaring ikaw kailangan mo malaman at marinig ito. Mahal ka ng Diyos. At walang kondisyong kinabit ang Diyos sa pagmamahal sa iyo. Minahal ka niya at mamahalin ka niya maging sino ka man. Hindi po yung kanta. Yung totoo po. Tayo ay iniibig. May mga tao kasing hindi po nakaranas ng tunay na pag-ibig mula ng kabataan. Maaring hinanap nila sa magulang at hindi nila naramdaman. Maaring hinanap nila sa kaibigan, hindi nila naramdaman. Maaring hinanap nila sa asawa at hindi nila naramdaman. Ngunit kung sana maintindihan natin na ang tunay na Kristiyano ay iniibig ng Diyos na walang kondisyon. Baka bumaliktad ang buong buhay mo, kaibigan. May mga taong kailangan malaman at marinig ito. Mahal ka ng Diyos. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, at isa pa, sabi niya, tinawag na banal. Ang ibig sabihin po nito ay tinawag na maging banal. Nung ikaw ay niligtas ni Kristo, sa araw na yon, ikaw ay ginawa niyang banal. Ngunit patuloy po ang tawag na yon, na patuloy maging banal. Sa harap ng Diyos, ang tingin niya sa atin ay banal na. Ngunit meron din pong progresibong pagiging banal. Kaya po tayo ay sinasabi ng progresibo kasi araw-araw po tayo nakikipag-wrestling, nakipagbakbakan tayo sa kasalanan. Bakit? Unang-una, nandyan po ang kaaway ng Diyos, si Satanas at ang kanyang mga kampon. Nandyan din po ang sistema ng mundo na siya rin ang may pakana, si Satanas din. Lahat po ng mali sa mundo na nakakatukso sa atin. At pangatlo, meron tayong traitor sa loob natin. Ang ating dating mga gawain, ang ating tawag nilang old self, yung ating nakalipas na sarili, na nandyan pa rin, bagamat wala ng lakas, ay minsan pinakikinggan pa rin natin. Kaya nga po, tinawag na banal. Banal na tayo sa harap ng Diyos, ngunit nakikipagbakbakan pa rin tayo sa kasalanan. At malilibre lamang tayo sa araw na tayo pumasok sa kaharian ng Diyos. Ano pong aralin natin dito bilang pangwakas?
Pinagpala ka upang maging pagpapala din. Totoo sa akin yan, totoo sa iyo yan. Pinagpala ka upang maging pagpapala din. Naway huwag mong sayangin. Hindi tayo niligtas para sa ating sarili lang. Ngunit parang maging pagpapala din sa iba. Paano ka ba yan naligtas, kaibigan? Meron po na nag-abot sa inyo, nagbahagi sa inyo, maaring kapamilya, kamag-anak, kaibigan, ngunit meron po talagang nag-abot mula sa pagmamahal at nagbigay sa inyo ng mabuting balita. Hindi po ba? Kaya ka niligtas, kaibigan, para ikaw naman ang susunod. Ikaw naman ang mag-aabot ng mabuting balita. Ikaw naman ang magpapahayag. Hindi ka pinagpala para sa sarili mo lang. Kasama yun. Hindi ka pinagpala para sa Diyos lang. Kasama yun. Pinagpala ka rin ng kaligtasan para maging pagpapala sa iba. Huwag natin kupkupin ang mabuting balita. Huwag natin itago ang mabuting balita. Huwag natin ikahiya ang mabuting balita. Huwag natin swapangin ang pagpapala, mga kaibigan. Bilang pangwakas po, sa ating konklusyon, gusto ko lang po i-summarize lahat. Katulad ni Apostol Pablo, tayo din ay tagahatid ng mabuting balita. Alipin din, katulad niya. At ang tukoy na magandang balita, ng mabuting balita, ay si Jesus. Wala nang ibang nilalaman ito. At pinagpala tayo ng mabuting balita upang maging pagpapala din sa iba. Hindi para sa sarili lang natin ang mabuting balita. Hindi yan binigay para itago at ikupkup. Walang dahilan upang ikahiya ang mabuting balita. Ito ang kailangan nating lahat sa masamang kapanahon ng ating dinaranas. Mga kaibigan, kung hindi ka pa mananampalataya, kailangan mo ang mabuting balita. Kaya nga po, ibinahagi ko kanina at kung hindi nyo po naintindihan, kung kailangan nyo pa ng dagdag na paliwanag, ang aming pong iglesia, ang aming pong simbahan ay tuloy pong bukas. Bagamat hindi po ginagamit ang aming address. Ang aming simbahan ay patuloy na buhay. Dahil po pwede kayong lumapit sa aming website, dito po sa aming bibigay na contact information, makikita niyo po sa Facebook o sa YouTube. Kung may tanong kayo kung paano makilala si Jesus, kaligayahan po namin ipaliwanag sa inyo yan. Ngunit, kung ikay mananampalataya na at ang kasamaan ng ating panahon ay nagbibigay din ng pagbabalisa sa inyo, gusto ko pong malaman ninyo, ang mabuting balita ay mabuting balita pa rin kahit sa mananampalataya na. Paano yun, pastor? Akala ko ba para lang sa kaligtasan? Mali. Ang mabuting balita ay hindi lamang para sa kaligtasan. Ito rin ay para sa patuloy na kaligayahan ng mananampalataya. Bakit po? Kasi kung alam mo na tinanggap mo ng mabuting balita, kaibigan, hindi ka nakakabakaba, hindi po ba? Kahit anong mangyari sa atin, magkasakit ka man ng COVID-19 o hindi, alam mo naman na lahat tayo ay tutuloy din, di ba? Umabot ka man sa 99, bibigay ka rin naman. Gusto bang umabot doon? Mukhang pasas na tayo noon. Ako, ayoko. Siguro 80, masaya na ako. Kota na po ako. Ngunit ang aking punto po ay, lahat po tayo matutuloy rin sa kamatayan. At ang tunay na mananampalataya ay magkakaroon ng kaligayahan dahil sa mabuting balita, dahil hindi na po tayo kakaba-kaba. Bagkus, meron tayong ibabahagi na kapag ginawa po natin, ay magbibigay pa po ng dagdag na kaligayahan sa ating mga puso. Higit sa lahat po, at tapos na ako dito, dahil sa laki ng biyayang ito, sa laki ng biyaya ng kaligtasan, dahil po napakalaking handog ng Diyos sa atin, ang kanyang anak. Sabi ni Jesus sa Luke 12:48, makinig po kayo sa akin.
Kung makalimutan niyo po lahat ng sinabi ko, ito lang matandaan niyo, okay na po tayo. Luke 12:48, makinig po kayo na mabuti. Sabi ni Jesus, sa bawat binigyan ng marami, ay marami ang hihingin sa Kanya. At sa Kanya na pinagkatiwalaan ng marami, ay higit na marami ang hihingin sa Kanya. Kaibigan, binigay ng Diyos ang lahat sa iyo, sa akin. Ang sarili niyang anak. Lahat tinodo niya, binigay niya talaga. Dapat na ikup-kup natin si Jesus para sa sarili lang natin? Tandaan niyo pong sinabi ng aking binasa. Sa bawat binigyan ng marami, ay marami ang hihingiin o sisingilin sa Kanya. Mga kaibigan, balang araw tatayo tayo sa harap ng Diyos. Kahit tunay kang Kristiyano, maaaring tanungin kanya balang araw, Sino ang pinagsabihan mo tungkol kay Jesus? Ay, sorry po Diyos. Hiyang-hiya po kasi ako eh. Kasi baka pagtawanan ako. Actually, pinagtawanan na ako minsan, kaya hindi na ako umulit. Ganun po bang gusto nating sabihin sa Diyos? Mga kaibigan, ibahagi, huwag itago ang mabuting balita. Sa bawat binigyan ng marami, ay marami ang sisingilin sa Kanya. Huwag natin itago. Ating ibahagi ang mabuting balita. Ako at ikaw, ang mga misyonero ng ating Panginoong Jesus, ating ibahagi ang mabuting balita. Manalangin tayo. Manaming Diyos, sa inyong tulong, sa inyong habag, sa inyong grasya, patawarin niyo kami sa aming maling hiya. Patawarin niyo kami sa aming kaduwagan. Patawarin niyo kami sa aming pagiging makasarili. Na dahil lamang sa aming mga takot at maling hiya, hindi ka namin binabahagi sa iba. Salamat sa muling pagkakataon, Panginoon. Salamat sa iyong pagpapatawad. At naway, pagkatapos ng araw na ito, magmula ngayon, ituring namin ang sarili namin na hindi lamang tagatulong, tagasuporta ng mga misyonero. Ngunit kami mismo ang inyong misyonero. Sa aming mga bahay, sa aming mga tahanan, sa aming mga kapitbahay, sa mga kaibigan, kamag-anak, at kung saan mo kami tinawag, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, ibahagi si Jesus at ang mabuting balita tungkol sa Kanya. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen.